Ngayaya, ang mensaheng ito ay nag-aalab sa aking kaluluwa, sa aking isipan ngayon sa nakalipas na buwan o higit pa. At tinanong ko ang Panginoon kung aling direksyon ang tatahakin, dahil ang Biblia ay may napakaraming iba't ibang direksyon. Sa kapangyarihang gumawa ng kayamanan, alam mo sa Healing Mastery, ang huling slide ay nagsasabi, hindi ka maaaring magkasakit, tama ba? Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, hindi ka maaaring magkasakit. Kung naiintindihan mo ang iyong kapangyarihan na gumawa ng kayamanan, hindi ka maaaring maging mahirap. Ulitin ko yan. Kung talagang naiintindihan at papansinin mo ngayon, malalaman mo deep inside na alam mo, na alam mo, na alam mo, na hindi ka maaaring maging mahirap. Ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Lumingon ka sa iyong kapwa at sabihin, hindi ka maaaring maging mahirap. Lumingon sa kapitbahay at sabihin, sinadya mo ito. Hindi ka maaaring mahirap. Lumingon sa iyong kapwa ng may damdamin, tulad ng, alam mo talagang hindi ka maaaring maging mahirap. Okay. Naniniwala ka ba talaga doon? Ipapakita ko sa iyo paulit-ulit at paulit-ulit sa banal na kasulatan. Kung bakit? Dahil ito ay isang paghahayag sa amin ilang taon na ang nakalilipas at sana ay nasa iyo na ang paghahayag na iyon ngayon. At iyan ang dahilan kung bakit kami nagtuturo tungkol dito. Dahil namatay si Jesus. Para mabuhay ka ng mas sagana sa mga relasyon mo, di ba, sa iba at kay Lord, sagana sa kalusugan mo, di ba? At syempre sa iyong pananalapi, mahirap mamuhay ng masagana. Kapag lagi kang nahihirapan sa pera, tama? Tama? Okay, mabuti. Hayaan akong magsimula ngayong hapon. Sinong excited? Okay, naitatanong ko lang, sino ang excited? Meron akong tulad ng 29 na pahina ng mga tala dito. Kaya't sana ay nagbibigay pansin ka at bumaling sa iyong kapitbahay at sabihin, makinig ka ngayon. Oo, pakinggan mo ito ngayon dahil marahil ito ay para sa iyo. Sisimulan ko ngayon sa isang pahayag. Ang kayamanan ay hindi ang iyong nakamit. Kayamanan ang iyong inaakit. Ang kayamanan ay hindi ang iyong nakamit. Kayamanan ang iyong inaakit. Akin yan ang aking larawan para sa araw na ito, para sa linggong ito. Isipin ang pahayag na iyon. Hinahabol ng lahat ang kayamanan, kailanman pagkatapos ng tagumpay, pagkatapos ng mga bagay. Ngunit kung itatayo mo ang iyong buhay kay Kristo, kay Jesus, kung maninindigan kang matatag sa salita ng Diyos, kung ikaw ay magiging kung sino ang idinisenyo ng Diyos na maging ikaw. Pagkatapos ang mga mapagkukunang ito, ang mga pagkakataon, ang mga taong kailangan mo sa iyong buhay ay maaakit sa iyo. Huwag mong habulin. Kailangan mong maging. Sino ang gusto ng Diyos na ikaw ay maging? Ikaw ang naging magnet na ito. Sinasabi ng lahat na ako ay isang magnet ng mga pagpapala ng Diyos. Isipin mo pagkatapos sabihin mo, Jesus, tingnan mo si Jesus. Wala siyang advertising, walang mga kampanya sa social media, tama ba? Walang marketing strategy. Ngunit ang Espiritu Santo na nasa kanya, sabihin ang Espiritu Santo na nasa kay Jesus ay nasa iyo rin. Nakaakit ng maraming tao, isang pulutong kay Jesus. Iyan ang tunay na tagumpay. Amen? Naririnig mo ba ako? Malinaw ba ang paglabas ko? Iyan ang tunay na tagumpay. Dahil alam mo iyon, alam mo na si Jesus, ang banal na Espiritu, ay nakaupo sa iyo. Magdasal tayo? Panginoong Diyos, salamat Panginoon sa araw na ito. Hinihiling ko sa Panginoon na gabayan ang mga salitang lumalabas sa aking bibig upang maihatid ang iyong mensahe ngayon. Ang iyong mensahe ng katotohanan ito na binigyan mo kami ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Binibikisan ko ngayon ang anumang espiritu ng pagkagambala. Tinatali ko ngayon ang diwa ng kahirapan. Sino ang nagsisikap na makagambala sa iyo? Na nagsisikap na sabihin, hindi, ito ay nagmumula sa iyong salita. Sa makatuwid, kung ito ay mula sa iyong salita, Panginoon, alam ko iyon, alam ko na alam kong ito ang katotohanan. Hayaang mabunyag ang katotohanan iyon sa ating mga kaluluwa ngayon. Hayaan ang katotohanan na maihayag sa atin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen at amen. Handa ka na ba? Okay. I just want to make sure, kasi nandiyan ang spirit, not the spirit. It's not the spirit of poverty. It's, where's my Pastor Celeste here? Ito ay mas malaki kaysa sa isang espiritu. Ito ay dahil ito ay sa buong Pilipinas ng kahirapan. Kaya naman sa ngayon, ibinubuklod ko ang espiritong iyon ngayon sa pangalan ni Jesus. Pumunta tayo sa simula sa Genesis, okay? Genesis 1:27-28.
Susuportahan namin ang lahat ng ito gamit ang banal na kasulatan. Sinasabi nito, kaya nilalang ng Diyos ang tao bilang kanyang sariling larawan, sabihin ang imahe. Sa wangis, larawan at wangis ng Diyos, nilikha niya siya, lalaki at babae. Sabihin lalaki at babae. Kung ikaw ay naguguluhan ngayon, kung ikaw ay isang lalaki o babae, tumingin sa ibaba. Dahil minsan sa lipunan ngayon, ang mga tao ay nalilito, ngunit nilikha niya ang tao, lalaki, at pinagpala sila ng Diyos. Sabihin, pinagpala sila ng Diyos, at sinabi sa kanila, kayo'y magpalaanakin, magpakarami, punuin ang lupa, supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan. Sabi ng lahat, dominion. Hindi basta-basta bumaba ang Diyos. Sina Adan at Eva sa hardin ng Eden, binigyan niya sila ng pangitain na itatag ang kaharian ng Diyos sa lupa, binasbasan niya sila, binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng autoridad na baguhin ang earth upang magmukhang langit. Yan ang ibig sabihin ng dominion. Dominion. Hindi ibig sabihin na mangibabaw sa mga tao. Hindi ibig sabihin na mangibabaw sa iyong asawa. Ngunit upang magtatag ng mga halaga ng kaharian, nasaan ka man? Ano nasaan ka man? Sa trabaho mo? Sa iyong mga klase? Sa iyong simbahan? Sa iyong pagtawag? At nang ikaw ay isinilang na muli kay Kristo, ang parehong potensyal na iyon ay inilagay sa loob mo. Huwag mong tingnan ang iyong sarili sa paraang nakikita ka ng mundo, simbahan. Meron silang maling pag-iisip kung paano ka nakikita ng mundo. Mali, mali. Kailangan mong makita ang iyong sarili kung paano ka nakikita ng Diyos. Hindi ikaw ang buntot. Ikaw ang ulo. Wala ka sa ilalim. Ikaw ay nasa itaas. Amen? Hindi ka nangihiram. Ikaw ay isang tagapagpahiram. Adam nyo to. Ito ang iyong tipan. Yan ang bahagi mo kay Kristo. Amen? Hindi mahalaga. Pastor Riz, mahirap ang pamilya ko. Ilang henerasyon na ang nakalipas. Ang aking lolo ay mahirap, ang aking ama ay mahirap. Mahirap ako. Hindi mahalaga. Hindi mahalaga. Pastor Riz, alam mo kung ano? Dito kami nakatira sa Pilipinas, third world country tayo. Hindi mahalaga. Sabihin mong hindi mahalaga. Ang tipan ng Diyos ay gumagana sa lahat ng dako. Amen? Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na hindi ka maaaring maging mahirap. Lumingon ka sa iyong kapwa at sabihin, hindi ka maaaring maging mahirap. Lumingon ka sa isa mong kapitbahay. Sabihin mo na parang sinasadya mo. Tingnan mo siya sa mata. Sabihin, hindi ka maaaring maging mahirap. Hindi banal ang maging mahirap. Hindi rin banal ang maging mayaman. Alam mo, 10 years ago, around 2015, nagkaroon kami ng financial crisis na ito sa aming pamilya. Halos 80-85% ng ating kita ang nawala. Nai-imagine mo bang magkaroon ng pamilya tapos 80-85% ng kita mo ang nawala? At pagkatapos ay kailangan naming scale down sa lahat ng bagay, sa aming pamumuhay, sa aming lugar kung saan kami nakatira. And I was wondering kasi everything was going so good and how come? Paano na lang bigla nahihirapan na tayo sa pera? Sino ang nandoon? Oh, walang tao. Maling turo ngayon, Lord. Mayaman pala lahat dito. Ngayon, sino ang nandoon? Iilan. Alam mo kapag nahihirapan ka, at pagkatapos ay naaalala ko na may mga gabi na nakikita ko si Pastor Celeste, isang babaeng may pananampalataya na umiiyak. Umiiyak siya dahil hindi siya marunong magbayad ng mga bayarin. Sino ang nandoon? Alam ko ang pakiramdam. Pagkatapos ay narito ang bagay. Sinubukan kong gawin ito sa paraan ng mundo. Sinubukan namin gawin ito sa paraan ng mundo at sinabi, Panginoon, ano ang sinasabi ng Biblia? Nagsimula akong magsaliksik sa Biblia, nagsimulang magsaliksik sa salita. Ang pinakaunang bagay na narinig ko ay isang pagtuturo ni Andrew Wommack. Sino ang pamilyar kay Andrew Wommack? Ito ay isang pagtuturo sa pangangasiwa. Kaya naiintindihan ko na hindi kami naging stewarding, okay? And then I realized also na may nagmura talaga sa amin, cursed our business. Ilang buwan bago, sabi niya, babagsak ang iyong negosyo. At nangyari ito. Hindi namin alam na ito ay isang uri ng pakikidigmang espiritual. Kapag ikaw ay nasa ilalim ng diwa ng kahirapan,
Kahit anong gawin mo, malamang sumpa yan. Magsabi ng sumpa, kailangan mong labanan ito. Sa espiritual, may katuturan ba ito? Kailangan mong maunawaan kung ano ang iyong ipinaglalaban. Kailangan mong malaman kung ano ang gagawin. Kailangan mo ang patnubay ng banal na espiritu. Kaya sa paglipas ng mga taon, nag-aaral kami, nag-aaway, tapos ngayon okay na ang lahat. Ano ang pagkakaiba? Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba? Kaalaman at pananampalataya. Sabihin kaalaman at pananampalataya. Kailangan mo ng parehong kaalaman at pananampalataya upang labanan ang simbahang ito. Kaalaman na nagmumula sa walang kompromisong salita ng Diyos. Isa sa mga paborito kong talata, ang Oseas 4:6, ay nagsabi, ang aking mga tao ay nawasak dahil sa kakulangan ng, at nagtuturo kami ng maraming pananampalataya sa simbahang ito. Napakaraming mananampalataya ang hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos pagdating sa pananalapi o naniniwala sila sa kasinungalingan na ayaw ng Diyos na umunlad sila. Alam ko na maraming turo ng mga mangangaral na umaabuso sa mensaheng ito. Ginawa nila itong makasarili, nagsusulong sa sarili. Itinatayo nila ang kanilang kaharian sa halip na ang kaharian ng Diyos. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan. Amen? Kaya lang dahil mayroon kang masamang karanasan, ay hindi nangangahulugan na ito ay ang katotohanan. Ang tunay na layunin ay hindi upang mag-imbak ng mga pagpapala, upang mag-imbak ng pera, ngunit tulad ng nabanggit kanina ni Pastor Celeste, upang maging isang pagpapala. Sabihin, maging isang pagpapala. Alam mo, kaya sinabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita at magiging pagpapala ka sa maraming bansa. Sabi ng lahat, I am blessed to be a blessing. Ang lahat ba ay nagbibigay pansin sa ngayon? Ikaw ay pinagpala na maging isang pagpapala. Nabanggit ito ni Pastor Celeste sa share ride. Kung meron kang kotse, maaari kang maging isang pagpapala. Kung meron kang labis na pagkain, sa halip na itapon ito, maaari kang maging isang pagpapala. Look, if you don't have, kung kulang ang pera mo, kulang na kulang palagi, paano ka magbibigay? Kung wala ka, paano ka makakapagbigay? Hindi magkatugma ang mga numero. Kung palagi kang kulang sa pananalapi, paano ka makakabuo? Paano mo matustusan ang kaharian? Nais ng Diyos na paunlarin ka upang maging daan ka ng pagpapala sa iba, sa iyong pamilya, sa simbahan, at para sa mga proyekto ng kaharian. Amen? Tandaan, si Adan ay inilagay sa halamanan na may isang pangitain upang itatag ang kaharian ng Diyos. Alam mo, hindi siya nag-alala sa kanyang probisyon. Sinabi niya, Panginoon, kapos kami sa pagkain. Hindi ito nangyari. Ngunit nang bumagsak si Adan, nawala sa kanya ang pangitain ng Diyos sa pagtatatag ng kaharian at nagsimula siyang humanap ng probisyon. Makinig, simbahan, kung ikaw ay vision-minded, ang probisyon ay hahabulin ka. Kung alam mo ang pangitain ng Diyos at kung hinahangad mo ang pangitain ng Diyos, hahabulin ka ng probisyon. Kung tinawag ka ng Diyos para gawin yon, bibigyan ka ng Diyos. Amen? Nakikinig ka ba? Mabuti. Ang sabi ng lahat, ang probisyon ay susunod sa aking pananaw. Sa totoo, isang mas mahusay na paraan. Ang probisyon ay susunod sa pangitain ng Diyos. Kailangan mong ihanay ang iyong pananaw sa pangitain ng Diyos. I-type iyong pababa, Wisdom Online. Ang provision ay susunod sa pangitain ng Diyos. Gusto kong linawin ito. Kung hindi mo pa alam, kalooban ng Diyos na umunlad ka, kalooban ng Diyos na ikaw ay umunlad, 1% araw. Sabi namin, naniniwala ka ba dyan, simbahan? Oo. Naniniwala ka ba dyan, simbahan? Oo. Sabihin mo na parang sinasadya mo. Naniniwala ka ba? Pagkatapos ay bumaling ka sa iyong kapwa at sabihin, kalooban ng Diyos na ikaw ay umunlad. Kailangan mong malaman na alam mo, susunod na taludtod. Sinasabi nito, dito mismo, 3:1-2. Minamahal, idinadalangin ko na sa lahat ng paraan, sa lahat ng bagay, na ikaw ay magtagumpay at sabihin, umunlad. At maging nasa mabuting kalusugan sa pisikal habang ang iyong kaluluwa ay umuunlad. Sa awit 35:27, susunod na talata.
Sinasabi nito, dakilain ng Panginoon na nalulugod sa iyong kahirapan. Sino ang naniniwala na masaya ang Diyos kapag may problema ka sa pera? Kapag nahihirapan ka, ako ang aking ama. Ako ang aking ama. Ibig sabihin, isa akong ama. Ako ay isang ama. Kung nakikita ko ang sino man sa aking mga anak na nahihirapan sa pananalapi, hindi ito nakapagpapasaya sa akin. Sumasalamin ito sa akin. Sumasalamin ito sa iyong ama. Tuwang-tuwa ang Diyos kapag nakikita niyang umunlad ang kanyang mga anak. Umunlad kapag nagtagumpay ka, nakukuha ng Diyos ang kaluwalhatian. Kailangan mong malaman yon. Nakukuha niya ang kaluwalhatian kapag nakita niyang umunlad ka. Kaya kung ang Diyos ay nalulugod sa kasaganaan ng kanyang mga lingkod, ayon sa talatang ito, ibig sabihin kung hindi ka umuunlad, kung ikaw ay nabubuhay sa kakulangan sa pananalapi, kung naghihirap ka sa pera, lagi-lagi, buwan-buwan, taon-taon, guess what? Hindi nalulugod ang Diyos. Ba't kahimik dito? Ninanamnam. Hindi nalulugod ang Diyos. Hindi siya niluluwalhati. Yan ang katotohanan, simbahan. Dahil ang ating Diyos ay hindi Diyos ng kahirapan, siya ay isang Diyos ng kasaganaan. Ngayon, mag-back up tayo. Pastor Riz, ganyan ang sitwasyon ngayon. Kulang sa pera. Namobrema palagi. Kung ikaw ay nasa pinansyal na kakulangan sa ngayon, kung ikaw ay sira, huwag madama na kinondena. Ito ay pansamantala. Hindi mo ba alam? Alam mo, ilang beses na akong nakaramdam ng pagkasira. Ngunit ang pagiging mahirap ay isang pag-iisip. Maaari kang masira, ngunit hindi mahirap. Sabihin na ang break ay pansamantala. Ngunit ang kahirapan ay isang pag-iisip. Ang kahirapan ay parang ilang taon? Laging. Isang dekada. Ganun pa rin. Ganyan ang mga magulang ko. Iyan ay isang sumpa. Iyon ay isang tanggulan. Ito ay isang espiritual na digmaan ngayon. Ang iyong kaunlaran ay ang iyong tipan kay Kristo. Ang nais ng Diyos para sa iyo ay umunlad. Amen? Amen? Okay, introduction ko yan. Ngayon ay pumunta tayo sa pagtuturo. Ang aming pangunahing pagtuturo ngayon. Pangunahing kasulatan. Maaari ka bang pumunta sa talatang iyon? Dito nagmula ang kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Deuteronomio 8:18. Ayan na tayo. Ngunit alalahanin mo ang Panginoon, ang iyong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Ito ay nakasulat doon mismo sa Biblia. Alam mo, sa ibang mga talata, sinasabi, binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para yumaman. Ang mabuting balita, pagsasalin. Ibang talata nagsasabing, kapangyarihan upang makakuha ng kayamanan. Kapangyarihan upang maghanap buhay. Napakaraming pagkakaiba. Ngunit ito pagsasalin pinili ko para sa araw na ito. Ang tanong ay, kung Diyos ay laban sa kayamanan, tulad ng paniniwala ng ilang tao, naniniwala mananampalataya, kung Diyos ay laban sa kayamanan, kung gayon bakit Kanya binibigyan ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan? Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, oh, oo, hindi. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, oh, oo, hindi. Dahil kung hindi mo ito naiintindihan, marami kang maniniwala sa mga turong kultural. Bakit napakaraming Kristo ang laban sa kayamanan at kasaganaan? Hindi ko maintindihan yon. Hindi sa simbahan natin, okay? Pero baka may nanonood sa Wisdom Online. Simbahan, hindi mo matatanggap sa buhay ang tinatanggihan mo. Ulitin ko yan. Hindi ka maaaring, matanggap sa buhay mo kung anong rinireject mo sa buhay mo. Ibig sabihin, kung tinatanggihan mo ang isang aral tungkol sa kasaganaan o tinatanggihan mo ang isang aral tungkol sa kayamanan, direkta mula sa Biblia, imposible na ma-repoint receive mo. Sinong gusto na hindi ma-receive ang wealth and prosperity sa buhay? Sinong gusto niyan? Wala. Kung tatanggihan mo ang kasaganaan, hulaan mo, hindi ka uunlad. Kung tatanggihan at hahamakin mo ang mga taong mayayaman, ano ang tunay at ganap na ibig sabihin nito? Kapag sinabi mo iyan, ano ba talaga ang iyong buong sinasabi? Mayaman ka, hindi ako. Yan ang sinasabi mo.
Yun ba ang deklarasyon mo? Kung tatanggihan mo ang mga taong mayaman o mayayaman, kung tatanggihan mo ang mga turo sa kayamanan, hulaan mo, malaki ang posibilidad na hindi mo ito mararanasan. Ulitin ko yan. Kung hahamakin at itakwil mo sila, sinasabi mo lang kay Lord, Lord, ayaw ko niyan kasi tinatanggihan ko. Sino dito ang tumatanggi niyan? Sino dito ang tumatanggi sa mensaheng ito? Walang tao. Ang Diyos ang may akda ng mga pagpapala. Siya ang pinagmumula ng mga pagpapala. Siya ang pinagmumula ng lahat ng mabuti sa iyong buhay. At gusto niya na ikaw at ako ay yumaman sa isang dahilan. Anong dahilan? Para pagpalain ang iba, pagpalain at itatag ang kaharian. Yun lang. Basahin nating muli ang talatang yon. Susunod na slide. Sinasabi nito, ngunit aalalahanin mo ang Panginoon, ang iyong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang gumawa ng kayamanan. Maaari ka bang pumunta sa susunod na slide? Gusto kong i-stress ang isang ito upang mapagtibay niya ang kaniyang tipan. Sabihin ang tipan. Nais kanyang pagpalain upang pagtibayin ang kanyang tipan. Kung ang layunin ng pagbibigay ng Diyos sa iyo ng kapangyarihan upang gumawa ng kayamanan ay upang kumpirmahin ang kanyang tipan. Kung gayon, mayroon akong tanong. Ano ang covenant? Alam ba ng lahat kung ano ang iyong tipan? Sino ang nakakaalam ng tipan? At kaya ka nandito, simulan ang pagkuha ng mga tala. Kailangan mong maunawaan ang tipan na ito. Alam mo, narinig ko ilang linggo na ang nakalipas, sinabi ito ni Bishop Samuel Pata at tumatak ito sa isip ko. Maaari ka bang pumunta sa slide na iyon? Anya, ang kasaganaan ay hindi sumasagot sa panalangin. Ang iyong panalangin ay hindi magpapaunlad sa iyo dahil ang kasaganaan ay isang issue ng tipan. Ito ay hindi isang issue sa panalangin. Kita mo iyong kayamanan at kasaganaan bilang isang bata. Diyos hindi sumasagot sa panalangin. Dahil sa nananalangin ka para sa kaunlaran, ibig sabihin automatikong ibibigay ito sa iyo ng Diyos? Hindi, dahil ito issue sa tipan. Sabihin ang issue ng tipan. Sa isang tipan, tama, may mga kondisyon. Kung gusto mo ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan at binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para kumpirmahin ang kanyang tipan, mahalagang malaman kung ano ang tipan na ito. Amen? Sino ang gustong malaman ang tipan? Dahil marami akong turo sa tipan ngayon, isang tao. Maaari ka bang lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, gising ka? Bakit ang tahimik mo? Naiinip ka ba o nagsasaya ka? Okay, ang saya mo. Mabuti. Upang magsimula, ang isang tipan ay hindi isang kontrata. Ang isang tipan ay hindi isang kontrata dahil ang isang kontrata ay maaaring sirain. At hindi masisira ang isang tipan. Susunod na slide. Ang tipan ay isang may bisang kasunduan na pinasimulan ng Diyos na nagdadala mga pangako. Nagdadala ito ng mga pagpapala at kondisyon. Oo, mayroon itong mga kondisyon at hindi ito mababago. Sabi ng lahat, hindi masisira ang isang tipan. I-type iyon pababa, Wisdom Online. Hindi masisira ang isang tipan. Kailangan mong maunawaan ang tipan na ito upang magkaroon ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Ngayon, sa ating tipan ng kayamanan sa Diyos, ang Diyos ang pinagmulan. Hindi siya basta naghahagis ng blessings. Hindi, ginagarantiyahan niya ang pagpapala at mga pangako dahil bahagi ito ng iyong tipan. Ginagarantiyan niya ito. Susunod na slide. Ang sabi niya, siya ang nagbibigay. Kapangyarihan mong gumawa ng kayamanan. Na maaaring kumpirmahin ng tipan, tama? Pag-uusapan natin ang tungkol sa tipan. Ngunit sinumpa niya ito kanino? Sinumpa niya ito na ang iyong mga ama. Sabihan ang paam. Kaya ang tanong, kung ang tipan na ito ay sinumpaan sa inyong mga ama, hindi ba't nakakatuwang malaman kung sino ang mga ama na ito?
Sisi ang base mo. Wow, ang tahimik. Ito ay alinman, hindi mo alam. Sino ang mga ama? Dahil pinag-uusapan natin ang talatang ito. Ang mga ama sa kasong ito ay si Abraham, Isaac, Jacob. Ito ang mga ama, isulat ito. Kaya nga itong wealth covenant na nagsimula kay Abraham, kaya tinawag din itong Abrahamic covenant. Susunod na slide. Ipinangako ng Diyos kay Abraham ang ilang bagay sa tipang ito. Isa, nangako siya ng biyaya. Genesis 12:2-3. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Nangako siya ng multiplication. Gagawin kitang lubhang mabunga. Genesis 17:6. Susunod na slide. Nangako siya ng kayamanan at kasaganaan. Si Abraham ay naging napakayaman sa mga alagang hayop, pilak at ginto. Nangako rin siya sa anak ni Abraham at sa kanyang apo ng kayamanan at kasaganaan. Ito pala ang mga talata sa susunod na slide. Nangako siya lansay lupa. Sinabi niya, ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo ang lupain na iyong hinihigaan. At sa wakas, nangako siya ng generational blessing from generation to generation, di ba? Mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Sinasabi nito sa pamamagitan ng binhi ni Abraham sa huli ay humahantong kay Kristo, ang lahat ng mga bansa sa mundo ay pagpapalain. Hindi ba maganda yon? Ngunit si Pastor Reese, ang tipan ng kayamanan sa pagitan ng Diyos at ni Abraham, iyon ay lumang tipan. Hindi iyon naaangkop sa akin. Ako ay isang mananampalataya sa bagong tipan. Sino ang may tanong na yon? Sabi ng lahat, kasinungalingan iyon. Hindi mo naiintindihan ang Biblia. Hindi mo naiintindihan ang iyong tipan kung gayon. Hindi mo ba alam na ang tipan ng kayamanan kay Abraham ay tumuturo kay Jesus at ang pagpapala sa tipan na ito ay umaabot sa atin kay Kristo Jesus? Paano natin malalaman? Sinasabi ng Galatia 3:16, ngayon ang mga pangako sa tipan na itinalaga kay Abraham at sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi. Bilang ito ay tumutukoy sa maraming tao, ngunit bilang sa isang binhi at sa iyong binhi na walang iba kundi si Kristo. Si Jesus ang tunay na binhi ni Abraham at lahat ng mga pagpapala ng tipan ay natupad sa pamamagitan ni Jesus. Pastor Reese, si Jesus iyon, hindi ako. Ay nako, sabihin mo sa iyong kapitbahay. Ay nako. Halika na. Susunod na talutod mangyaring makinig. Alam mo, sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ang sarong ito ay ang bagong tipan o tipan na pinagtibay sa aking dugo. Sa krus, tinupad niya ang batas at sinigurado ang mga pagpapala ng tipan para sa atin. Ang tipan ng Diyos kay Abraham ay lumawak sa ating bagong tipan kay Kristo na kinabibilangan ng ano? Buhay na walang hanggan? Kasama dito ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kabilang dito ang pananahan ng banal na Espiritu sa atin at ang mga pagpapala ni Abraham. May katuturan ba ito? Naiintindihan mo ba ito? Naiintindihan mo ba ito? Kaya paano natin bilang mga mananampalataya sa bagong tipan natatanggap ang mga pagpapalang ito ng tipan? Galatia 3:29. Sinasabi nito, at kung ikaw bumaling sa iyong kapwa, ikaw ay kay Kristo, ay nasa Kanya. Sino ang binhi ni Abraham? Iyon ay si Jesus. Kung gayon kayo ay mga supling ni Abraham at espiritual na tagapagmana ayon sa pangako. Hindi ba maganda yon? And if you go up a few verses, Galatians 3:13, I'm giving you a lot of verses today because I don't want you to say, yung mga teaching dyan, wealth, prosperity, wala naman yan sa Bible. Ito ay nasa Biblia. Pasayin nyo. Sinasabi ng Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, ang pagiging isang sumpa sa atin. Verse 14, upang ang pagpapala ni Abraham, doon tayo pupunta, ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga Gentil. Sinong Gentiles? Kami. Say ako. Lumingon ka sa kabila, ikaw. Kung ikaw ay hindi isang Hudyo, ikaw ay isang Hentil. Yun ang ibig sabihin. Maaring dumating sa mga Hentil kay Kristo Jesus. Sabi ng lahat, nasa akin ang pagpapala ni Abraham kay Kristo Jesus. Naintindihan mo ba yon? Nasa iyo ang pagpapala ni Abraham at marami pang iba.
Kaya ngayon kung ganun nga, kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, wala ka na sa ilalim ng sumpa ng kahirapan. Hindi ka na ganong sumpa ng kakulangan sa pananalapi. May access ka sa mga blessings ni Abraham, ang wealth covenant na binanggit natin kanina, di ba? Probisyon, lupa, kayamanan, pagpapala ng henerasyon, kasaganaan. Nangangahulugan iyon na ang parehong tipan ng kayamanan na ipinangako kay Abraham ay legal na ngayon sa iyo kay Kristo. Amen? Alam mo, iniisip ko, kung hindi mo alam ito, kung hindi mo alam ang tipan na ito, hindi mo ito maipagtatanggol. Hindi mo kayang panindigan dahil wala kang alam. Ngunit ang mga tao ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya pala ang dami mong tao, nagmamakaawa, umiiyak sa Diyos, Lord, balde, balde. Kailangan ko itong pera, wala pang rent. Araw-araw, nauunawaan ko ang panalangin iyon. Ngunit hindi tumutugon ang Diyos sa pagmamakaawa ang kanyang tugon sa pananampalataya at hindi magkakaroon ng pananampalatayang iyon kung hindi mo naiintindihan ang iyong tipan. May katuturan ba iyon? Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan mong sabihin ito sa ibang paraan. Kailangan mong maunawaan ito. Ninanakaw ka talaga ng kalaban, nagsisinungaling sa'yo dahil wala kang alam. Ngunit kapag naunawaan mo ang iyong tipan sa Diyos, maipapatupad mo ito. Maaari mong ipahayag ito sa iyong bibig. Makakalakad ka rito sa pamamagitan ng pananampalataya? Maaari ko bang marinig ang isang amen? Magandang balita ito. Bakit ang pula ng mukha mo? Ito ay napakagandang balita. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, ito ay mabuting balita. Bumaling ka sa iyong kapwa at sabihin, mayroon akong tipan sa kayamanan sa Diyos. At sabihin sa kanila, gayon din kayo. Gawin mo rin wisdom online. Sabihin mo ulit, parang hindi mo sinasadya. Sabihin, mayroon akong tipan ng kayamanan sa Diyos. Bakit ang hina? Pupunta ka sa Diyos, mayroon akong tipan ng kayamanan sa iyo. Sabihin, mayroon akong tipan ng kayamanan sa Diyos. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng kasulatan o karamihan nito na kailangan mong malaman yon. Kung hindi, ang kalaban ay magnanakaw, papatay at sisira. Type na down, wisdom at kasinungalingan. Meron akong tipan ng kayamanan sa Diyos. Ngayon, sa wealth covenant na ito, hindi ito automatiko. Sabihin, hindi automatiko. Sa isang tipan may dalawang bahagi talaga. Ilan? Ilan? Dalawa. Merong dalawang bahagi. Ang isa ay, yes, galing, there's a God part. May bahagi ang Diyos. At ang isa pa, nandyan ang iyong bahagi. May bahagi ka? Sa unang pagkakataon na narinig ko ang pagtuturo ng tipan, sinabi nila sa pulpito, hindi mo kailangang gumawa ng anuman para gumana ang tipan dahil ang lahat ng ito ay sa Diyos. Kaya sa mahabang panahon, pinaniwalaan ko iyon hanggang sa nagsimula akong mag-aral. Maghintay sandali, ang tipan ay hindi gagana maliban kung gagawin ko ang aking bahagi. Mayroong bahagi ng Diyos at bahagi mo. Susunod na slide. Ang kayamanan at kasaganaan ay nagsisimula at nagtatapos dahil mayroon tayong Diyos na tumutupad sa tipan. At ngayon, ipapakita ko sa iyo ang bahagi ng Diyos. Gusto mo bang makita ang bahagi ng Diyos? O hindi? Okay. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, bigyang pansin. Ito, tapos na to. God's part, tapos na. Susunod na slide. Una, pinasimulan ng Diyos ang tipan. Siya ang initiator. Susunod na taludtod. Sinasabi nito, ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong bansa, gagawin kitang isang dakilang bansa, pagpalain kita. Sabi ng lahat, pagpapalain kita. Sabi ng Diyos, pagpapalain kita. 13 taon. Sabihin mong pagpapalain ka ng Diyos, hindi, pagpapalain kita. Sinabi ng Diyos na pagpapalain kita. Pansinin na hindi hinanap ni Abraham ang pagpapala, hindi niya hinanap ang kayamanan o kayamanan na dumating na naghahanap sa kanya. Sabihin ng Diyos, may sinasabi sa atin iyon, ang kayamanan ay hindi nagsisimula sa iyong ambisyon. Nagsisimula ang kayamanan sa paghahanap sa iyo ng Diyos. Kung nandito ka, hinahanap ka niya. Ngunit natagpuan ka niya kung nandito ka.
Sabi ng lahat, ang kayamanan ay nagsisimula sa Diyos. Hindi kasama ko. Susunod na talata, sinabi ito ni Jesus. Sinabi niya, hindi mo ako pinili, ngunit pinili kita at hinirang kita upang ikaw ay magsipamunga. Sino ang pinili? Sabihin ng Diyos. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, ikaw ay napili. Kaya ang kayamanan ay hindi tungkol sa iyong pamilya, hindi ito tungkol sa iyong degree, hindi tungkol sa trabaho mo, hindi tungkol sa iyong negosyo. Ito ay tungkol sa pagpili sa iyo ng Diyos na maging bahagi ng tipan. Amen? Naiintindihan mo? Bilang dalawa, ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan ayon sa ating pangunahing talata. Simbahan, hindi ibig sabihin na binibigyan ka lang ng Diyos ng pera o piso. Ayon sa talatang ito, binibigyan ka ng Diyos ng pera? Hindi. Ano ito? Hindi kanya binibigyan ng pera? Binibigyan kanya ng kapangyarihan. Kaya ang kapangyarihang ito, nangangahulugan ng kakayahan. Iyon talaga ang isa sa mga pagsasalin. Ang mga ideya, binibigyan ka nito ng mga diskarte, karunungan, kasanayan, kahit na nagbibigay sa iyo ng kalusugan upang maging malusog ka, upang maaari kang gumawa ng kayamanan. Sabi ng Diyos sa Isaiah 48:17, ako ang Panginoon, ang iyong Diyos, na nagtuturo sa iyo na kumita. Siya ang nagtuturo sa iyo na kumita, na umaakay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Ang katotohanan na maaari kang magtrabaho. Ang katotohanan na mayroon kang kalusugan upang makapunta sa iyong trabaho, upang gawin ang iyong negosyo. Ang katotohanan maaari kang lumikha, na mayroon kang mga ideya na nagmumula sa banal na espiritu. Ang katotohanan na ang banal na espiritu ay nasa loob mo, iyon ay ang kapangyarihang magpagaling. May sense? Sabihin, meron akong kapangyarihan. Kapangyarihan sa ano? Okay lang, iniisip ko lang kung nakikinig ka. May kapangyarihan akong gumawa ng iba, ang kapangyarihan gumawa ng kayamanan. Lahat ito ay Biblia. Ito ba, kawili-wili o hindi? Ang dahilan kung bakit ito ay napakahalaga. Kasi mga kakampi ko, guess what? Higit sa 50% ng buhay. Pera. Ito ang ginagamit ng kaaway upang hatiin, ang ginagamit ng kalaban upang magbigay ng pag-aalala at alitan, pagkabalisa at takot. Ngunit kung alam mo ito, maaari mong gamitin ito bilang espada ng Espiritu laban sa sinusubukang sabihin sa iyo ng kaaway. Ano ang espada ng Espiritu? Ang Panginoon ang salita ng Diyos. Okay? Bilang tatlo, ano pa ang bahagi ng Diyos? Number 3, next slide, ang bahagi ng Diyos sa tipan ng kayamanan. Ang Diyos ay nagbibigay at nagpaparami. Ang susunod na talata ay sinabi niya, at ang aking Diyos ay saganang tutugon sa iyong bawat pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan. Sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang maglalaan para sa iyo, ang Diyos mismo ang magbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Hindi ang iyong boss, hindi ang iyong trabaho, hindi ang iyong negosyo. Sino ang nagsabi ng Diyos? Susunod na talata, hindi lamang magbigay. Sinabi niya na nagsusupply din siya ng binhi sa manghahasik, tinapay para sa pagkain. At siya ang nagbibigay at nagpaparami ng binhing iyong inihasik. Kaya hindi lang siya provider. Isa siyang multiplier. Sabihin multiplier. Alam mo sa Genesis 26 verse 12, wala akong talatang iyon. Ang sabi, naghasik si Isaac sa taggutom at umani ng 100 ulit dahil pinagpala siya ng Panginoon. Siyang Diyos ay dumarami. Kaya pinarami ng Diyos ang iyong itinanim. Sabihin, pinarami ng Diyos ang aking inihasik. Kaya naman nagtuturo kami sa paghahasik at pag-aani ng marami. Numero 4. Ano pa ba? Pinoprotektahan ng Diyos ang tipan, pagpapala. Sa Malakias 3 verse 11, sinabi ng Diyos, aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo upang hindi niya sirain ang bunga ng inyong lupa o ang puno ng ubas ay magkukulang na magbunga ng inyong bukid. Kaya ang kayamanan ay hindi lamang tungkol sa paggawa nito. Ito ay kung paano mo ito panatilihin. Sabi ng Diyos, poprotektahan ko ang iyong ani. Sabi ng Diyos, poprotektahan ko ang negosyo mo. Sabi ng Diyos, poprotektahan ko ang iyong pananalapi. Pangako niya yan. Sinasaway niya ang lumalamon.
Pinoprotektahan ng Diyos ang iyong kayamanan. Numero 5, napakaganda nito. Siya ay tapat. Sabihin, tapat ang Diyos. Nananatili siyang tapat. Sinasabi ng Biblia, kaya't alamin na ang Panginoon ang iyong Diyos. Siya ang Diyos, ang tapat na Diyos na tumutupad ng tipan. Nakipagtipan siya kay Abraham. Ito ay ipinasa kay Jesus. Ikaw ay isang mananampalataya. Ito ay ipinasa sa iyo. At ang Diyos ay tapat na panatilihin ito. Iyan ay halos kung paano ito gumagana. Sabihin, tapat ang Diyos. At nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako. Iyan ay bahagi ng Diyos. Gusto mo ng buod niyan? Susunod na taludtod. Susunod na slide. Kumuha ng larawan nito. Ito ay bahagi ng Diyos. At ito ay tapos na. Tapos na. Hindi mo kailangang kumbinsihin ng Diyos. Hindi mo kailangang humingi at magmakaawa at manalangin para sa Kanya na tuparin ang Kanyang bahagi ng tipan. Ito ay tapos na. Ito ay tapos na. Siya ay tapat. Tinutupad niya ang Kanyang pangako. Ang Kanyang mga pangako, ang Kanyang sagot ay laging oo at amen. Ito ay tapos na. Kaya kung tapos na ang lahat ng ito, paano hindi mo pa rin ito nararanasan sa kasalukuyan? Ano? Nasa iyo pa rin ang iyong bahagi? Hindi maaring ang Diyos ang may pagkakamali. Kailangan mong malaman ang iyong bahagi ng tipan. Gusto mo bang malaman? Sabihin, gusto kong malaman. Napakahalaga nito. Dito ako magpapalipas ng halos lahat ng oras. Kasi introduction pa lang. Sabihin, gusto kong malaman ang iyong bahagi ng tipan. Ito ay talagang nasa verse 8:18. Numero 1. Susunod na slide. Alalahanin mo ang Panginoon, ang iyong Diyos. Sabihin, tandaan. Sinasabi nito sa susunod na talata, ngunit aalalahanin mo ang Panginoon, iyong Diyos siya nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Ano ang ibig sabihin ng tandaan? Tandaan? Tandaan ang Diyos. Tandaan ang Diyos, ang ating dakilang lumikha at tagapagligtas. Tandaan ang kanyang mga aral at pagmamahal. Salamat, Tek. Magaling ka. Alalahanin mo sa Diyos. Ibig sabihin ay kilalanin siya. Hindi mo siya nakakalimutan. Hindi mo nakakalimutan kung saan nanggagaling ang lahat. Maayos ang takbo ng iyong negosyo? Kanino galing to? Diyos. Maayos ba ang takbo ng pamilya mo? Kanino galing to? Diyos. Meron kang mahusay na kalusugan? Kanino galing to? Diyos. Ang lahat ay galing sa Diyos. Diyos. Kinikilala mo siya. Siya ang pinagmumula ng lahat ng mabuti sa iyong buhay. Sabi ng lahat, God is my source. I-type iyon pababa. Ito ay isang mahalagang karunungan na matatagpuan online. Ang Diyos ang aking pinagmulan ng lahat ng bagay at mahalaga ang pagkuha ng mga tala upang hindi ka makapag-reply at makapag-take notes ng sabay-sabay na isang uri ng multitasking. Ang Diyos ang aking pinagmulan. Ibig sabihin ang iyong kalusugan, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong pera sa iyong bank account, lahat. Ang Diyos ang pinagmulan. Yung opportunity na dumating, yung sale na ginawa mo lang sa trabaho, God is your source. Ang karunungan na iyong natanggap mula sa banal na Espiritu, ang ideyang yon, sabi mo, meron akong magandang ideya. Hindi ito ang iyong ideya, iyon ang ideya ng Diyos. Yung breakthrough mo, hindi mo ginawa yon. Sino ang gumawa? Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Amen? Sinasabi ng Wikaan 3:6, sa lahat ng iyong mga lakad, kilalanin at kilalanin at kilalanin siya at gagawin niya ang iyong landas na tuwid, makinis na nag-aalis ng mga hadlang na humaharang sa iyong daan. Kaya sa trabaho mo, sa negosyo mo, kinikilala mo siya. Kung ikaw ay isang estudyante sa iyong pag-aaral, kinikilala mo siya. Financial decisions, family decisions, kinikilala mo siya. At sinasabi ng Biblia, kapag ginawa mo yon, itutuwid niya ang iyong landas at aalisin ang mga hadlang na humaharang sa iyong daan. Hindi ba maganda yon? Sabihin, ang Diyos ang aking pinagmulan. Kailangan mong malaman yon. Pangalawa, ano pa ang kailangan mong gawin? Sabihin, hanapin muna ang kaharian. Wala na ang audience ko.
Sabihin, hanapin muna ang kaharian. Mateo 6:33. Sabi nito, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Simbahan, bakit ka pinapaunlad ng Diyos? Ano ang ibig sabihin ng hanapin muna ang kaharian? Ilagay mo muna ang kaharian. Kaya kapag binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan at bumili ka muna ng bagong damit, bumili ka muna ng bagong telepono, bumili ka muna ng magandang sasakyan, magkaroon muna ng mas mahal na bakasyon, iyan ba ay naghahanap ng kaharian? Hindi ito tungkol sa yun. Nais ng Diyos, alam mo, isa sa mga layunin ng kayamanan ay ang mamuhay ka ng maginhawa para hindi mo na kailangang alalahanin iyon upang hanapin mo muna ang kaharian. Ngunit kailangan mong gawin ito pabalik. Hinahanap mo muna ang kaharian. At dahil inuuna mo siya, kaya nasa iyo ang pananalapi para sa kotseng iyon na kailangan mo. Kaya may pera ka para kunin gusto mong bakasyon. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon kang pananalapi upang ilagay ang pagkain sa mesa 3 beses sa isang araw, 4 na beses, 5 beses sa isang araw. By the way, hindi biblical yan, 5 beses sa isang araw kumakain. Ipapaunlad ka ng Diyos para sa layunin ng kaharian. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ayan na tayo. Sabi niya, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya, ang bawat pabor, ang bawat pagpapala na dumating sa iyo ng sagana. Sabi niya, upang palagi kang at sa ilalim ng lahat ng pagkakataon at anumang pangangailangan, maging sapat sa sarili. Ano ang ibig mong sabihin sa pagiging makasarili? Kaya lang? Kaya nga binibigyan kanya ng kapangyarihang yon, binibigyan kanya ng kayamanan para magkaroon ka ng sapat. Kaya hindi mo kailangan ng anumang tulong, walang suporta mula sa sinuman. Tingnan mo na mabuti, ngunit sabihin, ngunit may pangalawang bahagi. Ito ay para sa iyo na magbigay ng sagana para sa bawat mabuting gawa at kawanggawa. Pagpalain ka ng Diyos, hindi lamang matugunan ang iyong mga pangangailangan, iyon ay isa sa mga ito, ngunit upang ikaw ay mabigyan ng kasaganaan para sa bawat mabuting gawa. Ano ang ibig sabihin nito? Pinoposisyon ka ng kasaganaan na magbigay kapag sinabi ng Diyos na magbigay para pagpalain ng isang tao, kapag sinabi ng Diyos na pagpalain ng isang tao upang isulong ang kanyang kaharian, kapag sinabi niyang bigyan ang mga misyon na iyon na ibigay sa simbahang iyon. Nagsisimula pa lang yan, alam mo ba? Ibigay sa simbahan na iyon. Napakabuti na talagang ginagamit ka ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananalapi para pagpalain at isulong ang kaharian. Makinig, kung ihanay mo ang iyong kayamanan, ang iyong pera sa mga layunin ng Diyos, ang kaharian ng Diyos muna, hindi ka magkukulang. Hindi ko pa ito nakita. Maglalagay ng takot ang kalaban, lalo na sa ating simbahan. Minsan kapag mayroon tayong lead na ito upang magbigay bilang isang alay, dahil ang Diyos ay humahantong sa atin sa isang malaking handog sa isang lugar. Walang saysay iyon dahil kailangan natin ang pera na iyon bilang isang simbahan. So we pray about para lang masigurado na galing sa Panginoon, di ba? Karaniwan, kung unang marinig ito ni Pastor Celeste, tatahimik ako. Pagkatapos ay gumugugol ako ng mga araw sa pagkuha ng kumpirmasyong iyon mula sa Panginoon. Tapos mag-vibre ako. Mabuti gawin natin ito. Ito ang kasunduan ng mag-asawa. Sa kasong ito, ang mga pastor ng simbahan, tama ba? At naghahasik kami ng handog dahil pinamumunuan ka ng Diyos. At alam mo kung ano? Hindi tayo nagkukulang bilang isang simbahan. Maganda ba yon? Mabuti o mabuti. Ngayon, sa panahon ng merienda, alam mo kung gaano karaming mga halaman ang buto para sa merienda? Napakaganda nito. Parang paulit-ulit. If you're recognizing our merienda, pasarap ng pasarap, it's because those are seeds. Parang mga taong nagtatanim ng magagandang binhi para pagpalain ang simbahan. Hindi ba maganda yon? Ang ating simbahan ay mapagbigay. Ang aming mga miyembro ay bukas palad. Nakikita ko ito. Ito talaga ang nagbibigay sa atin ng kagalakan dahil nakikita natin ang bunga ng Espiritu. Amen? Okay. Ang misyon ng kaharian ay makakuha ng mga kaluluwa, gumawa ng mga disipulo, at para maabot ng ebanghelyo ang mga bansa. Kaya wag ka lang magdasal, Lord, bless me, bless me, bless me, bless me. Manalangin sa ganitong paraan. Panginoon, pagpalain mo ako upang ako ay magamit sa pagsulong ng iyong kaharian.
Pagpalain mo ako para mapunduhan ko ang ebanghelyo. Pagpalain mo makatulong sa mahihirap. Pagpalain mo matulungan aking pamilya. Pagpalain mo mapakain nagugutom. Pagpalain mo maipadala mga misyonero. Pagpalain mo ako upang mapalawak natin ang ating simbahan. Pagpalain mo ako dahil sa gusto mong pagpalain. Gamitin mo ako. Pagpalain mo ako upang maging isang pagpapala. Sabihin, pagpalain mo ako upang maging isang pagpapala. Oo, ikaw ay pinagpala na maging isang pagpapala. Amen? Okay. Magaling ba tayo? Okay. Pangatlo, bahagi ka ng tipan. Pangangasiwa. Sabihin ang pangangasiwa. Lalo na sa mga ikapu at pag-aalay. Sa totoo lang, alam mo, noong sinimulan kong pag-aralan ito, ang mga ikapu at pag-aalay ay bahagi ng tipan. Ang sabi ng Biblia, Kawikaan 3:9, parangalan mo ang Panginoon ng iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong pananim, ang iyong kinikita. At pagkatapos, kung gagawin mo yon, ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng sagana at ang iyong mga sisidlan ay aapaw. Umapaw sa bagong alak. Tagalog ba yan? Apaw-apaw ba yan? Apaw-apaw? Apaw-apaw? Yun lang? Sa Tagalog, umaapaw. Sabihin, umaapaw. At ginagamit natin ang katagang isang avalanche ng mga pagpapala, tama ba? Kapag nagbibigay tayo ng ating mga ikapu at alay, hindi lang ito nagiging relihiyoso dahil ito ay isang utos, nandito ka. Kapag ibinibigay mo ang iyong ikapu at ang alay, kinikilala mo ang iyong tipan sa Diyos, kinikilala mo ang iyong tipan sa Diyos. Sinasabi mo, Panginoon, ikaw ang aking pinagmulan, ikaw ang aking tagapagbigay. Sa makatuwid, itong unang bahagi, ito ay sa iyo, ang tubig ay banal. Ang unang chance ay hindi akin, Panginoon, ito ay sa iyo. Yan ang sinasabi mo. At kapag ibinalik mo ito, kinikilala mo, hindi lang na pag-aari ito ng Diyos, kinikilala mo, naaalala mo ang Panginoon. Naaalala mo ang kanyang mga pangako sa tipan. Ganyan ang ginagawa mo. Ito ay bahagi ng kanyang pangako. Hindi ito tumitigil sa ikapu. Alam mo, iba ang handog. Ang mga alay ay mga buto. At ang mga binhi, pinarami ng Diyos. Bawat halo na iyong inihahasik, nakikita ito ng Diyos at pagkatapos ay pinarami niya ito pabalik sa iyong buhay. Malakias 3:10, sinasabi nito, dalhin ang lahat ng ikapu, sabihin ang lahat, oo, lahat sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ito ang iyong bahagi. Dalhin ang lahat ng ikapu sa aking bahay. At sabi niya, subukan mo ako ngayon dito. At ito ang bahagi ng Diyos. Sabi ng Diyos, kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko para sa inyo ang napakalaking pagpapala, magsabi kayo ng pagpapala hanggang sa wala ng lugar para tanggapin ito. Sabi ng Diyos, subukin mo ako dito. Ang sabi ng Diyos, anak, gawin mo ang iyong bahagi. At ginagaranti ako na gagawin ko ang aking bahagi sa tipan na ito. Kailangan mong gawin ang iyong bahagi. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, gawin mo ang iyong bahagi. Huwag mong tingnan ang ikapu at pag-aalay bilang pera, iniiwan sa bulsa, pitaka. Ito ay isang binhi pupunta sa kinabukasan. Ito ay pagsunod sa tipan. Ito ay pagsunod sa tipan. Sinusunod mo ang Panginoon dahil naiintindihan mo ang tipan. At iyon ay nagbubukas ng mga bintana ng langit at bumubuhos. Isang pagpapala. Naiintindihan mo ba ito? Ang ikapu at pag-aalay ay bahagi ng iyong bahagi ng tipan. Masaya ka ba na nandito ka ngayon? Masaya ka ba na nandito ngayon? Ipakita mo sa akin. Natutuwa akong nandito ka ngayon, lumiko sa susunod na araw. Natutuwa akong nandito ka ngayon. May natutunan ka ba ngayon? Hindi pa ako tapos, pero bago tayo magpatuloy, sa tingin ko ito ang magandang panahon para gawin ang ating ikapu at pag-aalay. Tama ba? Para sa linggo. Lahat ba ay may sobre? Kung wala kang sobre, mangyaring itaas ang iyong kamay. O yung aming mga usher ay maaaring magpasa ng isang sobre. Sanayin natin ang bahaging ito ng iyong bahagi. Oh, itong bahagi ng iyong bahagi ng tipan. Siya nga pala, kung ito ang iyong simbahan, dumarating ang tubig sa ating simbahan. Bakit? Dahil dito ka pinapakain ng salita ng Diyos. Gayon pa man, kung ikaw ay isang bisita o online na nanonood,
ang tubig ay hindi dumarating dito. Ito ay papunta sa iyong simbahan, kung saan karaniwan mong pinapakain ang salita ng Diyos. Pagdating sa pag-aalay, ang paghahandog ng binhi sa kaharian, may 4 na hakbang para matanggap ang iyong ani. Ilan? Sabihin, 4. Kaya pagdating sa pag-aalay, ang unang hakbang. Ang unang mahalagang hakbang para matanggap ang iyong inaasahang ani, kailangan mong lubos na kilalanin ang iyong ani. Ano yung harvest na gusto mo? Ito ba ay isang bagong trabaho? Isang bagong negosyo? Mas maraming benta? Ito ba ay nakapagpapagaling para sa katawang iyon na pumila sa salita ng Diyos? Para magbayad ng hospital bills? Ang kaligtasan ng isang mahal sa buhay, ng iyong asawa, ng iyong mga anak na pumunta sa simbahan. Ano man ito, ano ang pagnanais ng iyong puso? Isulat ito. Alam na ng Diyos, ngunit kailangan mong gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya upang isulat ito. Isulat ito ngayon din. Ano ang ani? Bilang 2, ang pangalawang hakbang, hindi mo maaani ang ani sa pamamagitan ng pagtatanim ng maling binhi. Ito ay tulad ng pagtatanim ng isang buto ng kamatis at gusto mo ng ani ng mais. Sa natural, hindi ka maaaring magtanim ng mga buto ng kamatis at umasa ng mais. Kailangan mong magtanim ng mga buto ng mais. Kaya ngayon, hawakan ang iyong kamay, ilagay ito sa iyong puso, tanungin ang banal na espiritu. Banal na espiritu, sir, ano ang tamang sukat ng binhi para sa pag-aani na hinihingi ko? Makinig sa banal na espiritu. Mag-ingat ka ngayon. Dito sinusubukan ng kaaway na nakawin ang iyong ani. Sa pagkakaroon mo ng maling binhi o hindi, magtanim ng binhi. Makinig sa banal na espiritu. Siya ang magdidirekta sa iyo. Ano ang tamang sukat ng binhi? Itinatali ko ang espiritu na nagbibigay sa iyo ng kalituhan o pagdududa ngayon at ninakaw ang iyong ani sa pangalan ni Jesus. Number 3, sumunod ka. Sabihin sumunod. Sinusunod mo ang nangunguna at nag-iisang banal na espiritu at naghasik ng iyong mga binhi. At numero 4, purihin mo. Diyos at salamat sa Kanya. Nagpapadala ka sa Kanya ng papuri ng pasasalamat. Amen? Okay. Bibigyan kita ng 1 segundo. By the way, Wisdom Online, ang magagawa mo ay habang itinataas namin ang aming mga sobre, maaari mong itaas ang iyong telepono o gayon paman ibibigay mo ang iyong mga ikapu at alok online. Sa screen, takay pa pagkakataon sa makikita mo ang iba't ibang paraan ng pagbibigay online. Maaari bang itaas ng lahat ang kanilang mga sobre? Habang ipinapahayag natin ang Panginoon ng Diyos, ang pahayag na ito ay nagmula mismo sa Biblia. Itaas ang iyong mga sobre sa ngayon. Kailangan mo ng faith at obedience. By the way, faith and obedience. So the faith is raising it that I claim it obeying is actually declaring what God says. Okay, simulan na. Sabihin, ipinapahayag ko na ang mga pagpapala ay darating sa akin at aabot sa akin kapag sinusunod ko ang Panginoon ng Panginoon. Naninindigan ako sa salita ng Diyos, batid na habang dinadala ko ang aking ikapu sa kamalig, ang mga bintana ng langit ay bukas. At ang Diyos ay nagbubuhos ng napakalaking pagpapala na hindi ako magkakaroon ng sapat na puwang upang matanggap ito. Naniniwala ako na ang Diyos ay kayang gumawa ng labis, sagana, higit sa lahat hinihiling o iniisip ko ayon sa kanyang kapangyarihan kumikilos sa akin. Aking saro ay nag-uumapaw, kabutihan Diyos, higit dinaragdagan ako, Panginoon. Ako at aking mga anak, nagtitiwala ako aking Diyos ay magbibigay lahat aking mga pangangailangan, kanyang kayamanan, kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ako ay maghahasik, maniniwala at magsasalita na magpapakawala ng kapangyarihan sa akin upang dalhin sa akin ang pagbagsak ng mga pagpapala. Ipinahahayag ko na ako ay pinagpala sa lungsod at pinagpala sa bukid. Blessed ako pagpasok ko and blessed paglalabas. At ipinahahayag ko na ang lahat ng biyaya ay pinasasagana ng Diyos sa akin upang ako ay laging magkaroon ng lahat ng sapat sa lahat ng mga bagay at sumagana sa bawat mabuting gawa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natatanggap ko ang pagbagsak ng mga pagpapala, batid na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Lumalakad ako sa kapuspusan ng kanyang nakalaan at saganang pabor at tinatakan ko ito ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ushers, pakipasa. Oo, maaari mong bigyan ng Panginoon ng isang round ng palakpakan.
May mga paraan upang aktwal na magbigay online na nasa iyong screen ngayon kung nasa karunungan ka online. Kapag nag-aalay kayo ng ikapu at pag-aalay, wag lang ihagis ito. Ang ikapu ay banal. Sabihin, Panginoon, salamat. Salamat sa aking tipan sa kayamanan. Naiintindihan ko ang tipan ngayon. Panginoon, ginagawa ko itong isang bahagi ng tipan at alam kong nagawa mo na ang sa iyo. Panginoon, sa pamamagitan ng pagkilos ng may pananampalataya, tinatali ko ang sinumang kaaway na humahadlang sa pananalapi sa aming pamilya ngayon. Pagpalain ang gawa ng aking mga kamay. Bakit? Sapagkat ikaw ay may malaking kasiyahan sa aking kaunlaran. Binibigyan mo ako ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan, Panginoon. Bakit? Upang itatag ang tipan na aking natututuhan ngayon. Ilang talata sa Biblia, gaano karami sa salita ng Diyos ang alam mo pagdating sa iyong pananalapi? Isa ito sa mga ginawa ko, Pastor Celeste, at ginawa ko. Nung tayo ay nahihirapan mahigit 10, 11 taon na ang nakararaan, tinitingnan natin ang kasulatan. Lahat sa pananalapi. Dahil iyon ang lugar na kailangan namin ng tulong ngayon. Kung kailangan mo ng pagpapagaling, kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may kakilala ka, kailangan mong hanapin ang mga talatang iyon sa Biblia, ang Panginoon ang Diyos sa pagpapagaling. Mayroon kaming isang libro, isang booklet na tinatawag na Reseta ng Diyos para sa Magandang Kalusugan. Meron itong lahat ng mga talata sa Biblia at deklarasyon. Magagamit ito online sa pamamagitan ng pag-download ng libre, nga pala, o maaari mo itong bilhin sa ibaba. Ang paraan ng pakikipaglaban mo sa kaaway ay sa pamamagitan ng espada ng Espiritu. Ito ay bahagi ng baluti ng Diyos. Ang tabak ng Espiritu ay ang salita ng Diyos. At gayon din sa pagsasalita sa Espiritu, na aktual na pagsasalita ng mga wika na iniayon ng iyong mga salita sa salita ng Diyos. Alam kong marami sa inyo ang nakakaalam nito. Kung ito ang unang pagkakataon na narinig mo ito, marami kaming video sa YouTube tungkol dito. Maaari bang iabot ng lahat ang kanilang mga kamay, mangyaring Wisdom Online? Samahan mo kami. Palawakin ang iyong mga kamay. Panginoong Diyos, sinabi niya sa iyong salita na kung ang dalawa sa inyo ay magkasundo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hingin, ito ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Yan ang Mateo 18 verse 19. Panginoong Diyos, habang pinapatong ko ang aking mga kamay sa iyong banal na tubig at sa mga handog ng aming simbahan, alam ko na ginagawa namin ang isang bahagi ng aming tipan sa iyo, Panginoon. Sa makatuwid, inaangkin ko ngayon, anihin ang ani sa 30, ang 60, ang 100 tiklop, ang ipinapadala ko ang banal na anghel, ang anghel ng simbahan, ang anghel ng bawat miyembro ng pamilya, mag-ani na. Sa pangalan ni Jesus nananalangin, Amen. Kailangan mo, alam mo ang Hosea 4:6, isa sa aking mga paboritong talata, ang mga tao ay nawasak dahil sa kakulangan ng marami akong turo tungkol sa ikapu at pag-aalay at sa totoo lang na i-post namin ito ngayong linggo online. Ipakita mo ang slide, hinihikayat ko manood, napakaikling pagtuturo. 30 minuto lang ang haba nito. Ito ay tinatawag na pagkakaiba sa pagitan ng ikapu at ng alay. Mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Iyan ang alay, hindi ang ikapu. At hindi nila naiintindihan iyon. May pagkakaiba. Mapapanood mo ito sa wisdom.churchofmanila.org. Ipasa ang /tithing. Ito ay talagang isang pagtuturo, isa sa aking mga paboritong turo. Napaka-humble. Isa sa mga paborito kong turo, kung saan itinuturo ko talaga ito at inilalarawan ko ito gamit ang mga diagram at lahat ng iyon. Available din talaga ito sa Tagalog. Sino ang nanonood ng aming mga pagsasalin sa Tagalog sa YouTube? Oh, voila. Ilang? Dapat ba nating tanggihan ito? Ito ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan. Anyway, ipagpapatuloy natin ito. Bakit natin ginagawa yon? Dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Naniniwala kami sa walang kompromisong salita ng Diyos. So much that we don't want a language barrier for those who can't really understand my English. Kaya naman ito ay isinalin sa Tagalog para maintindihan mo. Kaya sana kapag paulit-ulit mong narinig, bigyan mo lang ng 1 taon, makikita mo pagkakaiba sa iyong buhay. Makikita mo ang mga pagpapala, makakakita ka ng kasaganaan. Makikita pagbabago ng buhay, relasyon nagbabago. Bumubuti ang iyong kalusugan. Ang iyong pananalapi ay nagiging mas mahusay. Magsisimula kang mamuhay sa masaganang buhay ng Diyos. Amen? Okay? Handa na ba tayong magpatuloy? Okay. Ipagpatuloy natin dahil may 2 bahagi pa. Sabihin mo, handa na ako. Ituloy natin. Susunod na slide. Ikaw ay bahagi ng tipan.
lumalakad sa katuwiran. Sabihin ang katuwiran. Sinasabi sa awit 112, versikulo 3, mapalad ang taong may takot sa Panginoon na labis na nalulugod sa kanyang mga utos. Ang kanyang mga inapo ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang henerasyong matuwid ay pagpapalain. Kayamanan at kayamanan ay nasa kanyang bahay. Sabihin mong Amen. At ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Makikita mo, kayamanan at kayamanan, sila ay konektado sa katuwiran. Sabihin ang katuwiran. Alam mo, hindi tutol ang Diyos sa pagiging mayaman. Sabi pa nga niya, kayamanan at kayamanan ang magiging bahay mo. Ngunit dapat itong katuwang ng katuwiran. Sabihin ang katuwiran. Sa Mateo 6:33, mayroon tayong talatang ito ng mas maaga, ngunit ito ang pinalakas na bersyon. Sinasabi nito, ngunit una at higit sa lahat ang mahalaga, maghanap kanyang kaharian at kanyang katuwiran. Sabihin ang katuwiran. Ano ang katuwiran? Kaya gusto ko ang amplified na version. Ano ang katuwiran? Ito ang kanyang paraan ng paggawa at pagiging tama ang saloobin at katangian ng Diyos. Iyan ang katuwiran. At kung gagawin mo yon, ipinangako niya, lahat ng mga bagay na ito ay papasok sa iyo. Hindi sinasabi, hanapin muna ang iyong pera, negosyo, kliyente, benta, boss o trabaho. Hindi nito sinabi iyon. Hindi sinasabi, habulin ang kayamanan, habulin ang kayamanan, habulin ang pera. Hindi nito sinasabi iyon. Sinasabi nito, una at higit sa lahat, hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Kapag inuna mo ang katuwiran, hahabulin ka ng mga pagpapala. Kapag inuna mo ang katuwiran, habulin ka ng mga pagpapala ng Diyos. Makinig, ang kayamanan na walang katuwiran ay sisira sa iyo. Ulitin ko yan. Kayamanan, pananalapi, kayamanan, pera. Yan ang definition ng wealth na ginagamit ko. Alam kong maaari itong maging higit pa, ngunit ginagamit namin iyon sa ngayon. Kung walang katuwiran, ay sisirain ka. That's why you'll see people mayayaman, they have everything, dami nilang kotse, dami nilang bahay, pero takot sila. Palagi silang nabubuhay sa takot. Ang yabang nila. Pero deep inside, insecure sila. Addict sila. May problema sa asawa. Hiwalay. May problema sa anak. May problema sa buhay. May problema. Sa labas mo lang nakikita pero may problema sila. Pakiramdam nila ay walang laman. Pumunta sila sa depression. Bakit? Dahil ang pera na walang Diyos ay napaka-delikado. Ulitin ko yan. Ang pera na walang Diyos ay lubhang mapanganib. Ngunit ang yaman na may katuwiran, iyon ang uri ng yaman. Tumatagal yan. Ito ang dumarami. Ito ang uri ng kayamanan na nagpapala sa iyong mga anak. Pinagpapala nito ang batsa anak ng iyong batsa anak mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Tama? Kaya gusto ko ang kantang yon. Yan ang uri ng kayamanan na gusto mo. Doon, buenas kayamanan ng Diyos. Yan ang confident wealth. Amen? Sabi ng lahat, ang kayamanan na walang katuwiran ay sisira sa akin. Ngunit ang kayamanan na may katuwiran ay magpapala sa akin at sa aking mga anak. Merong dalawang bagay na nakalimutan dito. Hindi sabihin natin ang kayamanan na may katuwiran ay magpapala sa akin at sa aking mga anak. Malamang English ko yon. Pero sa bagay, totoo naman yun, di ba? Hindi mo maihiwalay ang makadiyos na kayamanan sa katuwiran. Okay? Sa huli, nabanggit ko ito kanina. Ama at pagsunod, sabihin ang pananampalataya at pagsunod. Sinasabi sa Roma 4:3, si Abraham ay naniwala at nagtiwala sa Diyos. Nagkaroon siya ng pananampalataya at ito ay itinuring sa kanyang account bilang katuwiran. Namumuhay ng tama, tamang pamumuhay at tamang katayuan sa Diyos. Si Abraham ay yumaman dahil siya ay naniwala sa Diyos. Siya ay may pananampalataya sa Diyos. Siya ay nagtiwala sa Diyos at siya ay sumunod.
Sa Isaias, sinasabi ng Biblia, kung ikaw ay nagnanais at masunurin, ikaw ay kakain ng mabuti sa lupain. Isipin mo, hindi lang pagsunod, hindi lang willingness at obedient. Kaya naman kinakain mo ang kabutihan ng lupain. Sabi ng lahat, ang pananampalataya at pagsunod ay nagbubukas ng kayamanan. I-type iyon sa kanila online. Ang ama at ang pagsunod ay nagbubukas ng kayamanan. Ama at pagsunod. Sabihin ang pananampalataya, pagsunod. Gusto ko to. Abi, isundin mo si Abi. Sabihin ang pananampalataya, pagsunod. Sige. Hang on, dito lang tayo until everybody say faith, obedience. Pagsunod ng ama. Pagsunod ng ama. Pagsunod pananampalataya. Magkahawak kamay ito. Hindi ka basta maniniwala at pagkatapos ay hindi sumunod, wala kang gagawin. Hindi ito gumagana. Hindi mo maaaring marinig lamang ang Panginoon ng Diyos tuwing linggo at pagkatapos ay wala kayong ginagawa. Kailangan lumipat si tatay. Dapat sumunod si tatay. I want to take this deeper dahil ito ang revelasyon sa akin sa tahimik kong panahon. Ang pagsunod, hindi lang ginagawa ang sa tingin mo ay tama. Ginagawa nito ang sinasabi ng banal na espiritu. Ginagawa nito ang sinasabi ng banal na espiritu. Iyon ay pagsunod. Iyan ang sinabi ni Jesus sa Juan 6:19. Ito ang kanyang sinabi, Juan 10:10. Sorry, ito lang sinasabi ito sa ito, ang anak ay walang magagawa sa kanyang sarili. Nagagawa lang niya ang nakikita niyang ginagawa ng kanyang ama dahil kahit anong gawin ng ama, ginagawa din ng anak. Pagnilayan ng talatang ito, ano man ba ang ginagawa mo ay kung ano ang nakikita mong ginagawa ng iyong ama? Sa Juan 49, sinabi rin ni Jesus, sapagkat hindi ako nagsasalita sa aking sarili, ngunit ang ama na nagsugo sa akin ay nagutos sa akin na sabihin. Ang lahat ng sinabi ko ay iyong sinasabi sa buong linggo. Kung ano ang sinasabi ng iyong ama para magsalita ka, iyon ay pagsunod. Namnamin niya yan? Sinabi lamang ni Jesus ang sinabi ng Ama, ginawa lamang niya ang nakita niyang ginawa ng Ama. Kaya't ang iyong tahimik na oras, ang iyong oras ng panalangin, ang iyong katahimikan sa harap ng Diyos, na pinagpala ng pangangaral noong nakaraang linggo. Kapag ang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas, ang iyong katahimikan sa harap ng Diyos. Hindi optional yan. Turn to neighbor. Sabihin na hindi optional. Doon mo maririnig, doon mo makikita kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Doon ka makakatanggap ng mga tagubilin para simulan ang iyong araw. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Marcos 1:35, ito ang ginawa ni Jesus. Kinaumagahan, habang madilim pa, bumangon si Jesus, umalis ng bahay at pumunta sa isang lugar kung saan siya nanalangin. Nagpalipas siya ng tahimik na oras. Pinatahimik niya ang lahat para marinig mula sa Panginoon. Kung si Jesus mismo ay hindi makapagsimula ng kanyang araw nang hindi nakarinig mula sa kanyang ama, nang hindi muna nakakakuha ng mga tagubilin mula sa kanyang ama, paano mo sinimulan ang iyong araw nang hindi nakarinig ng anumang bagay na hindi mo narinig mula sa iyong ama? Paano mo sisimulan ang iyong araw nang walang mga tagubilin mula sa Diyos? Iyon ay pagsunod. Kung kailangan ni Jesus ng isang lihim na lugar, isang tahimik na lugar, gaano pa kaya para sa iyo at para sa akin? Sinasabi ng lahat, dapat kong sabihin at gawin. Kung ano ang pinamumunuan ng banal na espiritu. Narito ang isa pang larawan, huling taludtod. Juan 15:timba. Sinabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mga nananatili sa akin at ako sa kanila ay magbubunga ng maraming bunga. Para bukod sa akin, wala kang magagawa. Ito ang sinasabi ni Jesus. Kung wala si Jesus, wala akong magagawa. Sabihin na natin, kung wala si Jesus, wala akong magagawa.
Ngunit kapag ikaw ay konektado sa baging, kapag tayo ay pinamumunuan ng Espiritu, kapag sinunod natin ang tinig ng Panginoon, ang pagiging mabunga ay ginagarantiyahan. Amen? Sumama tayo sa buod na yon. Ito ang iyong bahagi ng tipan. Kunan mo ng picture yan. Naalala mo ang Panginoon, ang iyong Diyos. Hinahanap mo muna ang kaharian, unahin mo ang kaharian. Ikaw ay isang mabuting katiwala sa pamamagitan ng ikapu at pag-aalay. Lumakad ka sa katuwiran. At kumilos ka at lumakad sa pananampalataya at pagsunod araw-araw. Simbahan, makinig ka sa akin. Ang ama at ang pagsunod ay isang kinakailangan sa kaharian. Ito ay walang pagbubukod, walang negosasyon, walang mga shortcut. Ang pagkakaroon ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay napakahalaga. Iyon marahil ang dahilan kung bakit ang mga pakikibaka. Hindi ka una, wala kang pananampalataya. At ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig sa Panginoon ng Diyos paulit-ulit at paulit-ulit. Kaya naman paulit-ulit kang pumupunta sa simbahan. At pagkatapos ay hindi ka gumugugol ng oras sa Panginoon. Kaya hindi ka sumusunod dahil hindi mo alam ang mga tagubilin. Kailangan mong malaman. Kailangan mong gawin ang alam mo. Kailangan mong gawin ang itinuturo sa iyo sa aming simbahan. Itinuturo namin ito tuwing linggo, ngunit kailangan mong gawin ito. At kapag ginawa mo ito, gagawin ka ng Diyos na gumawa ng mas mahusay. Alam mo, ang iyong kompetisyon sa negosyo, kompetisyon sa trabaho, mas magaling ka sa kanila. Bakit? Bakit? Baka hindi ka qualified. Baka wala kang kakayahan. Ngunit dahil may tipan ka sa Diyos, pinili ka. Kaya lang. Kaya wag mong sabihing mas magaling sila, wala akong skill. Hindi ako magaling. Andito lang ako. Yun ang promotion sa kanila. Makinig ka. Ang meron ka ay si Jesus. Sabihin, meron akong Jesus. At ang Panginoon ang nagpapaunlad sa iyo. Siya yung nagpapalaki sa iyo. Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Amen? Iyan ang gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan mo at ng iba pa sa mundong ito. Si Jesus ay kasama mo. Si Jesus ay para sa iyo. Nasa iyo si Jesus. Meron kang access sa karunungan ng Diyos. May access ka sa wealth covenant. Sabi ng lahat, may access ako. At dahil sa tipan na yon, hindi ka na muling magiging mahirap. Sabi ko, hindi ka na muling mahihirapan. Sabihin ng malakas. Sabihin, hindi na ako magiging mahirap. Sabihin mo ulit, sumigaw ng malakas. Hindi na ako magiging mahirap. Kung hindi ka maninindigan, ang kalaban ay nakawin ang paghahayag na ito ngayon din. Sabihin, hindi na ako muling magiging mahirap. Sabihin mo parang sinasadya mo, hindi ako hirap. Susunod na slide. Kunan mo ng picture yan. Simula ngayon, nagbabago na ang lahat. Hindi ka na muling maaring maging mahirap dahil iyan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mula sa araw na ito, ang lahat ay nagbabago sa espiritual na larangan. At ito ay mahahayag sa pisikal na kaharian kalaunan. Kayo ay tinawag ng Diyos at isang tipan ang naitatag para sa iyong promosyon, para sa iyong pagpapala, para sa iyong kayamanan, para sa iyong kaunlaran, para sa iyong kalusugan, para sa iyong mga relasyon. Ang bawat mabuting bagay ay nagmumula sa ating Ama Panginoon. Amen? Natanggap mo ba ito, simbahan? Kung nakikita mo ito, nakakarinig ba ako ng sigaw ng Amen? Maari bang tumayo ang lahat? Mangyaring? Mari ko bang hilingin sa inyong mga ulo at ipikit ang kanilang mga mata? Yuko ang iyong mga ulo at ipikit ang iyong mga mata. Ang ilan sa inyo ay naririto ngayon. At alam mo na wala ka pang personal na relasyon kay Jesus. Marahil ngayon ay nagsisimula kang maunawaan kung sino si Jesus at kailangan mo siya sa iyong buhay. Marahil ngayon ay natatanto mo na matatanggap mo lamang ang mga pagpapala ng tipan sa Diyos kung tatanggapin mo si Jesus mismo sa iyong buhay.
Kung ikaw iyon, kung gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay o gusto mong ipagkatiwala muli ang iyong buhay kay Jesus, itaas ang iyong kamay. Itaas ang iyong kamay. Huwag kang mahiya. Ang lahat ay galing kay Jesus. Namatay siya sa krus upang tuluyang mabuklod ang tipang ito ng kanyang dugo. Salamat po. Ngayon, sabihin yung panalangin ito pagkatapos ko. Amang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapadala sa iyong anak na si Jesus upang mamatay para sa akin. At pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siyang muli. Dahil doon, natatanggap ko ang kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako ngayon ay naglalakad sa banal na kalusugan. Lumalakad ako sa kasaganaan at kasaganaan sa bawat lugar ng buhay ko. Jesus, salamat sa pagdating mo sa buhay ko. At mula sa araw na ito, ipinapahayag ko na ikaw ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen at amen. Ipagpatuloy ang pagyuko ng iyong mga ulo. Hayaan mong ipagdasal kita. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong salita ngayong hapon. Salamat na tinawag mo kami sa tipan ng kaunlaran, ang iyong tipan sa kayamanan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Pinaniniwalaan natin ito, tinatanggap natin ito, at nilalakad natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran. Sa mga panahong nag-alinlangan kami sa iyong salita, sa mga panahong nagreklamo kami sa halip na purihin ka, nung namuhay kami sa takot sa halip na maniwala sa iyo, sa mga panahong sumuway kami, iyong nangunguna sa banal na Espiritu, hugasan mo kami ng iyong awa, Panginoon. Ibigay mo sa amin ang iyong biyaya. Ngayon, gusto kong sirain ang mga maling pag-iisip sa pangalan ni Jesus. Sabihin ito pagkatapos ko ng may katapangan, simbahan, hindi ako maaring maging mahirap muli. Hindi ako mabubuhay sa kawalan. Hindi ako mabubuhay sa utang. Hindi ako mabubuhay sa takot. Ang Diyos ang aking pinagmulan. Ako ay isang tiwala na anak ng Diyos. Pinararangalan ko ang Panginoon ng aking kayamanan. Dahil pinagpala ako na maging isang pagpapala. Lumalakad ako sa pag-apaw, kasaganaan at supernatural na pagtaas. Dahil binibigyan ako ng Diyos ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Amen. Ama, ipinapahayag namin ngayon. Nasira ang kahirapan, nasira ang kakulangan. Nawasak ang takot sa pangalan ni Jesus. Bukas ang mga bintana ng langit. Ang iyong pabor ay humahabol sa amin. Ipinapahayag namin na kami ay lumalakad sa kayamanan ng tipan, hindi para sa makasariling pakinabang, kundi para sa iyong kaharian. Pupunduhan natin ang Ebanghelyo. Pagpalain natin ang iba. Isusulong namin ang iyong misyon dito sa lupa. Tatatag natin ang kaharian. Kaya ngayon, lumalabas tayo sa kakulangan at humakbang tayo sa kasaganaan. Humakbang kami dahil sa takot. Tayo ay humakbang sa pananampalataya. Umalis tayo sa pagsuway. At kapag kami ay tumuntong sa pagsunod sa iyong Panginoon, kami ay umaahon sa kahirapan. At kami ay humakbang sa iyong kasaganaan at kayamanan. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. At kung naniniwala ka rito, sumigaw ka, amen. Bigyan natin ang Panginoon ng sigaw ng papuri. Patuloy purihin ang Panginoon.